Ito ang pinakamatangkad na Asyanong napadpad sa NBA. Ang sinasabing magpapahinto sa nooy pinakadominanteng si Shaquille O'Neal. Ginamit nga nito ang kanyang kalamangan sa lahat. At ito ay ang kanyang tangkad. Samahan mo pa ng great footwork at outside shooting. Tara't ating kilalanin ang pinakahiganting incheck na naging tore ng kupo ng Houston Rockets sa NBA na si Yao Ming. Ming Yao, pinanganak noong September 12, 1980 sa Shanghai, China at may taas na 7'6". Solong anak nga ito ng kanyang naglalakihan ding mga magulang. Ang kanyang ama nga ay may height na 6'7" at ang kanyang ina naman ay may tangkad na 6'3" at parehong former professional basketball player. Nang ito ay pinanganak, tumitimbang agad ito ng 11 pounds. Doble nga ang bigat sa normal na bigat ng isang sanggol. Sa pagluwal nga sa kanya ng kanyang ina, nakikita na ng lahat na magiging basketballista din ito nang dahil na din sa kanyang mga magulang. At dahil nga basketballista din ang mga magulang, sa bola din umantong ang batang si Yao. Sa edad nga na 9 years old, may height na ito na 5 feet 5 inches. Nangingibabaw nga ito sa kanyang mga bata ding kaklase na kasing tangkad na nga ito ng mga regular na mama sa China. At sa murang edad nga na iyon, nag-umpisa na ito maglaro ng basketball. Sumali nga ito sa junior sports sa kanilang eskwelahan. Pero hindi nga lang ito umasa sa kanyang tangkad dahil nagpursige din itong maging magaling. Practicing for 10 hours a day, perfecting his skills, one of a kind talaga ang batang ito. Kaya pagdating ng 13 years old, Yao try out sa kupo ng Shanghai Sharks for junior team of CBA or Chinese Basketball Association. He played with the junior team for 4 years. Paglipas nga ng 4 na taon, Yao joined the senior team. Sa kanyang rookie season, dinumina nito ang puntos at rebounds sa kanyang kupunan at dinala sa finals ng 2 taong magkasunod ang prangkisa ng Shanghai. Pero ng panahong iyon, ramdam na ni Yao ang pressure dahil hinihikayat na siya ng kanyang team manager na magpa-draft sa 1999 NBA draft. Pero dahil nga sa patakaran ng gobyerno ng kanyang bansang China na lahat ng kanilang manlalaro na maglalaro sa ibang bansa, magbibigay ng 30% ng kanilang kita sa China Basketball Association. Kaya pinigilan siya ng kanyang kupunan na Shanghai Sharks para umalis. Kaya imbis na magdamdam, lalo itong nagpakitang gilas. Dinala nga niya sa finals ang kanyang kupunan sa pangatlong pagkakataon. And this time, they won their first CBA championship. And during the playoffs sa kanyang huling taon sa kanyang kupunan, he averaged 38.9 points and 20.2 rebounds kada laro, habang may shooting na 76.6% from the field. At dahil nakikitaan na din ng CBA si Yao na gusto nito maglaro sa NBA, pumayag na din ang pamunuan ng CBA na maglaro ito sa numero 1 liga na NBA. Pero nagbigay ito ng kondisyon na hindi nila ibibigay si Yao sa Houston Rockets kung hindi rin lang ito pipiliin bilang first overall pick. Pangalawa, kada may laro ang bansang China sa international game, dapat siyang sumali at maglaro sa kanilang national team. Kaya when the 2002 NBA draft came, Yao was selected first overall pick by the Houston Rockets. Ito nga ang pinakaunang foreigner na na-draft bilang number 1 pick in NBA history. Unang taon nga ni Yao as a Rockets, batikos at kritiko ang kanyang natamo. Dahil sa unang laro nga nito as an NBA player, wala itong in-score and just grabbed 2 rebounds. Kaya ilang mga NBA commentator nga ang naglabas ng prediksyon na mawawala agad ito sa NBA. At andyan pa nga yung nakipagpustahan pa si NBA legend Charles Barkley na hahalikan nito ang puwet ni NBA great Kenny Smith kung makaka-score si Yao ng higit sa 19 points sa kanyang rookie season. On his first 7 games, Yao averaged 14 minutes na gumawa ng 4 na puntos lang. Pero nung November 17 against the Lakers, dito na kinain ni Barkley ang prediction niya dahil gumawa si Yao ng 20 points at perfect na 9 of 9 from the field. Dito, natalo si Barkley sa pustahan nila ni Kenny Smith na pumunto si Yao ng higit sa 19 points sa kanyang rookie season. Kaya live on national TV, may bit-bit si Kenny Smith na isang donkey na nagngangalan Kenny. Dito, hinalikan nga ni Barkley ang puwet ng isang donkey nang dahil kay Yao. My ass right here on national TV. Like, I need some lipstick and just to get it close. I went out and bought a donkey. What a deer. He's gonna kick him. He kissed it.
yes! Yes! Naging sentro ng atraksyon nga si Yao sa NBA, global icon na ilang milyong incheck nga ang nakasubaybay kay Yao every game. Masayang-masaya nga ang mga Chinese dahil may isang Chinese superstar na nagre-representa ng kanilang lahi sa prestiyosong liga na NBA. Tak-tak doon, tapal dito, yan ang nasaksiyan ng lahat kay Yao habang tumatagal at nabubuo ang kumpiyansa nito. Pagdating nga ng January 17, 2003, sa unang pagkakataon nagharap si Shaquille O'Neal at Yao sa labang Lakers kontra Rockets. Dito, halos buong China yata at milyong-milyong basketball fans ang sumubaybay. Considered two of the greatest centers sa makabagong henerasyon, umiskor nga si Yao sa unang 6 na puntos ng Rockets at sinupalpal si O'Neal ng 2 beses sa unang pagbubukas ng minuto ng laro. Pumantong nga sa overtime ang laban, pero with 10 seconds left remaining in OT, sinelyuhan na ni Yao ang laro ng isang dakdak galing kay Steve Francis. Sa larong iyon, Yao finished with 10 points, 10 rebounds at sumupalpal ng 6 na beses. A 7'6" with excellent footwork and surprisingly very agile for his size. Sa tangkad at taba nito, it's close to impossible na mapigilan si Yao kapag nakapwesto na sa ilalim. At dito nabuhay ang karera ni Yao sa NBA, ang pamatay na pagpwesto niya sa ilalim. Listed at 310 pounds, tapos na ang usapan pag sinandalan ka ng dambuhalang ito. Ang opensa nga ni Yao Ming is very fundamental. Alam niya kung paano niya gagamitin ang katawan niya at paano niya i-cover ang weaknesses niya. At dahil sa skills at tama niya, yun ang naging threat sa mga katunggali niya. Yao finished his rookie season averaging 13.5 points and 8.2 rebounds per game. Not bad nga for a rookie, di ba? And bago pa man mag-umpisa ang sophomore season ni Yao, nagbitiw nga sa pwesto sa coach si Rudy Tomjanovich at siya namang pasok sa kupunan ni Jeff Van Gundy as a coach. Dito, nag-focus ito sa opensa ni Yao, kaya Yao average career high points and rebounds sa season at noong February 24, gumawa pa ito ng kanyang career high with 41 points at 7 assist in a triple overtime win kontra Atlanta Hawks. Ang dating ang walang kumpiyansa na tangkad lang ang tingin ng lahat ng puhunan, ngayon ngay naging buo ang loob at punong-puno ng kumpiyansa. At sa sobrang pagkakaroon na nga nito ng chemistry sa kanyang kasamaan sa kupunan, natuto na nga ito magsalita ng Ingles Na dati-rati maski saan pa man ito magpunta, maski sa ensayo, nakabuntot lagi ang hired interpreter nito. Habang tumatagal nga unti-unti na nitong nakukuha ang respeto ng buong liga. Kundi nga in your face taktak ang aabutin mo na parang pumitas lang ito ng prutas, supalpal naman ang aabutin mo, maski sino ka pa. Dahil nga ito na ang naging muka ng Houston Rockets, ilang all-star game na nga din ang nilahukan nito. Pero pagdating ng 2005, dito na dinapuan si Yao ng samut-saring injury, dahilan para magbintis ito ng mga ilang laro. Sa pagdating nga ni Yao sa Rockets, naging kaabang-abang ang Houston Rockets every game. Hindi lang sa mga Chinese, kundi sa buong NBA fans pa. Kaya naging playoffs contender nga ang Rockets mula 2004 till 2009. Pero despite of that, bigo nga itong madalang prangkisa ng Houston sa finals. ACBA rebounding leader, 3-time FIBA Asia Cup MVP, 3-time gold medal winner in FIBA Asia Cup, 8-time NBA All-Star, Class of 2023 FIBA Hall of Fame, and inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Yao is one of China's most recognizable athletes. As of 2009, pinangunahan nito ang Forbes Chinese Celebrity List in income and popularity ng 6 na taon. Kumita ito ng $51 million in 2008. Major part nga ng kanyang income galing sa kanyang mga sponsor, kagaya ng Nike at kalaunan sa Reebok brand. Sa pagre-retiro nga ni Yao noong July 20, 2011 dahil na din sa mga injuries nito, isang malaking kawalan nga ito sa prangkisa ng Rockets. Pero sa pagre-retiro ngayon, hindi ito umalis sa larong mula bata kanyang minahal. Instead, he became a vital figure in promoting basketball in China. At ngayon nga, si Yao ang President of the Basketball Association of the People's Republic of China. Yao became a bridge between Chinese and American fans. He's not just a basketball player, he's a cultural icon and a global ambassador for the sport. Ladies and gentlemen, Yao Ming.
张明是空中补篮球线。哎呦，姚明投了，漂亮！还投出离身啊，这是第4次，第4次，下一场回到这。The ball hopping. Yao Ming working on Wallace again. Takes it inside. Oh, baby. He slams up from that squat. A lot of times, you're listening to right. Yao Ming baseline. Got him. Oh, Yao Ming turning inside out. How healthy he remains. A rejection line. Back in on now. Oh, Yao Ming throws it from him to the lead. You're trying to regain home court advantage. Now inside to finish. It's a 6-point game. So that Yao Ming slams it all count and a blocking foul. And the 4. What a pass, Yao Ming to Mushinobu. Has that steal stolen, and Yao was behind the back. Look at the Houston bench go crazy after the ball handling by Yao. He's going to be on. Inside. Here he is, 7'5", 300 pounds.